We are still in the book of Romans. Amen. At ang title po natin ay Living in the Spirit. Amen. Ano po yung inyong naaalala about sa ating natakel last 3 weeks ago? Kasi 3 weeks po yung lumipas. Amen. May naalala pa ba kayo? Amen. Ano po naalala nyo? Amen. Yung unang-unang verse. Amen. Now therefore there is no more condemnation for them who are in Christ Jesus, who walk after in the Spirit and not after the flesh. Amen. So napaka-powerful po na salita mga kapatid na sino mang nakay Kristo, hallelujah, ay wala ng condemnation. Amen. Hallelujah. Praise God. At nakakatuwa dahil isa ito sa mga makapangyarihang talata sa Biblia na nagpapalaya sa atin. Amen? Sa lies ng devil na sinasabi, hindi, you're still bound in sin. Amen? May condemnation pa pero naniniwala po tayo na ang sino mang nakay Kristo ay malaya ng totoo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo po ay magbabasa sa Book of Romans chapter 8 verse 6. Amen. Hallelujah. Ang sabi po dito sa English, for to be carnally minded is death. Amen. But to be spiritually minded is life and spirit. Praise God. Ano po ba yung carnally minded? Ito ay ano po? Pag-iisip na makalaman, makasanglibutan. Amen? Makamundo. At pag ganyan po yung ating buhay, amen, tayo po ay, sabi rito, ay patungo sa kamatayan. Pag laging carnally minded, pagpatuloy na mga bagay na makasanglibutan, yung ating iniisip at ninanais na gawin sa ating buhay. Amen. Praise God. But to be spiritually minded, ano po yung spiritually minded, mga kapatid? So magkabaliktad sila, no? O opposite sila. Yung isa ay carnally minded, and isa ay spiritually minded. Pag sinabing spiritually minded, ano po yung pagkakaintindi natin, mga kapatid? Mga bagay na makalangit, mga bagay na maka-spiritual. Yun yung ating iniisip. Amen? Yung tayo ay makapagpuri sa Diyos, makapanambahan, makapanalangin, makapagbasa ng Biblia, amen, makatulong sa kapwa, gumawa ng mabuti. So yun po ay spiritually minded. Amen? Kung kayo po ay pipiliin, saan po ang gusto nyo? Carnally minded or spiritually minded? Spiritually minded. Bakit po? Dahil sa spiritually minded ay mayroong buhay. Amen? Opo, life and peace. Amen. Yung kapayapaan. Amen. Dahil pag ikaw po gumagawa ng hindi bagay na maganda, mga bagay na sanglibutan, wala kang kapayapaan eh. Amen. Pero pag yung ginagawa mo, mga bagay na patungkol sa Diyos, merong kapayapaan. Amen. Payapa yung ating puso at ating isipan dahil tayo'y nakapagbigay ng mabubuting bagay. Amen? Para sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi pa rito, prioritizing fleshly desire lead to death, mga kapatid. Amen? Hallelujah. But prioritizing spiritual things leads to life. Ang sabi po rito, it is a life, real, and genuine. Amen. Life, real, and genuine. Yung tunay na buhay. Ako masasabi ko, nakita ko yung tunay na buhay nung nakilala ko si Kristo at ako'y nagkaroon sa kanya ng malalim na relasyon. Yun po talaga yung purpose ng buhay. Amen? Hindi yung tayo ay magtrabaho o masenso at magkabahay. Maganda po yun, mga kapatid. At hindi po tayo against doon. But the real purpose of life is get to know Jesus, to have a better relationship with God. Amen? Praise God. Yun po yung buhay. Amen. Sabi nga sa John 10:10,
Ako ay naparito, ang kaaway ay naparito upang pumatay, magnakaw, sumira. Pero ako ay naparito upang kaibigyan ng buhay na kasiyasiya. Amen? Life abundantly. Yung saganang buhay. At yung saganang buhay, matatagpuan lang natin kay Jesus, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Yung sinasabing life active. Amen? Yung active na buhay. Hindi tayo active sa mga bagay na sanglibutan, kundi yung active tayo sa mga bagay na ganito. Amen? Mga bagay na pagsamba sa Diyos, pagpupuri sa Diyos. Amen? At ito yung mga bagay na nakapagbibigay lugod sa Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Ito yung buhay na talagang pinagpala. Amen? At ito yung portion natin mula sa buhay na ito at maging sa buhay na walang hanggan, na tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen? Yung buhay na kasaya-siya. Napakalayo na natin doon sa ating buhay na dati. Amen? Yung ating dating pagkatao, kung ano tayo, mga kapatid. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Praise God. Sa Romans chapter 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God. Amen? For it is not subject to the law of God, amen, or 10 commandments, neither indeed can be. So sabi po rito, ang karnal na buhay ay hindi papasakop sa Diyos. Amen. At hindi rin papasakop sa batas, mga kapatid. At hindi maaari. So sabi po rito, yung enmity, sa Greek word ay etcetera, parang ganun yung pagkakabasa, mga kapatid. Amen? Extra. Amen. It means hostility. By implicator, a reason of opposition. Amen. Or hated. So yung ating pong karnal na laman, ayaw nito ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen. Totoo po yun. Yung ating buhay dati. Pag in-invite nga tayo sa church tayo. Ayoko. Masusunog ako dyan. Amen? Ganun po yung mga tao sa labas pag in-invite natin. Ayaw nila, hindi nila maintindihan kung anong meron. Amen? Dito sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Praise God. So, lagi niyang ino-oppose yung mga bagay na patungkol sa Lord. Amen. Parang sinasabi ni Pablo na sa loob ko ay merong pagkakaalit. Gusto kong gumawa ng mabuti, ngunit yung masama yung aking nagagawa. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano pa ang sabi, mga kapatid? It will not obey. Amen. It will not obey God's commandment. Yung laman natin, lagi siyang subject na magkasala. Amen? Kaya kung tatandaan nyo, hindi natin nagagawa yung batas ng Panginoon. Kasi yung ating flesh ay laging subject na magkamali. Bakit po? Because in our flesh, mga kapatid, there's a sinful desire. Amen. Mga kapatid, before. Pero ngayon, tayo ay nabago na dahil sa ating Panginoon. We are now living in the Spirit. Amen? And we are now walking in the Spirit of life, mga kapatid. Amen? Praise God. Sabi pa sa Romans chapter 8, verse 8, so then, excuse me, so then that are in flesh cannot please God. Amen? Or cannot agreeable with God. Pag ikaw po ay lumalakad sa flesh, hindi ka nakapagbigay lugod saan po? Sa Panginoon. But with faith, amen, tayo ay nakapagbigay ng lugod sa Diyos. Amen? For without faith, it was impossible to please God.
So, kailangan tayo ay saan mamuhay? Sa laman o sa faith? Sa flesh or sa spirit? Dapat sa spirit. Kasi sabi nga, in our flesh dwells no good thing. Sa ating katawan ay walang mabuting maibibigay. Amen. Dahil ang gusto nito ay puro yung pasarap. Amen. Gusto ko ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Laging against sa gusto ng spirit. Iniisip mong mag-pray. Mag-pray ako mamaya. Amen. Pero yung maya-maya may isip mo, wala na yung desire mong mag-pray. Naagaw na ng ibang bagay. Naagaw na ng cellphone, naagaw na ng, ay, mag-basketball kami. Mamaya na ako mag-pray. Amen? Or magbabasa ng salita ng Diyos. So, ganun po yung ating flesh. Amen? Yung laging gusto ng laman ang nasusunod. Amen? But if we live in spiritual life, mga kapatid, at pag yun yung nasusunod, amen, malaking pagbabago ang mangyayari sa ating buhay. Tayo ay mas nalalapit at nalalapit at nalalapit sa ating Panginoon. Amen? Kasi tayo nagiging spiritual na tao. Nagiging spiritually minded na tayo. Hindi na tayo freshly minded or carnally minded. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi rito, being incarnate is opposite of spirit, and without faith, it cannot please God. Opposite talaga siya. Amen? Hindi talaga magkakasundo yung laman at yung espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Individuals who are not in union with Christ, amen, and are therefore controlled by their natural and regenerated state and desires cannot satisfy God's standard or find favor in His eyes, mga kapatid. Pag tayo po ay namumuhay sa karnal na buhay, mga kapatid, sabi rito, ay wala tayong pakikipag-isa kay Jesus. Amen? Yung union, yung common between you and God. Ano yung common between us and God? Ay yung spirit na merong tayong espiritu na galing sa Diyos. Amen? Yung espiritu na galing sa Diyos ay muli tayong ipinanganak sa buhay na walang hanggan. Ito po yung naborn again sa ating buhay. Amen? Amen. Hindi yung laman ng naborn again, kundi yung spirit kung bakit ikaw ay muling na-reconnect sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ano pa po ang sabi rito? Therefore, you are controlled by your natural and regenerated state. Ang kumukontrol sa iyo pag under ka sa carnal ay yung iyong laman. Bakit po? Dahil hindi pa na-regenerate yung spirit mo. Hindi pa napapanganak muli. Amen. Kaya ang desire pa ng wala pa kay Jesus ay puro mga bagay na makamundo. Amen. At aminin natin sa totoo lang, maraming ino-offer ang sanglibutan. Pleasure, fame, money, wealth. Amen? At yun yung mga lumulunod sa mga taong gusto sa sanglibutan, mga kapatid. Ang tao, walang ibang gusto pag wala kay Kristo, walang ibang gusto kundi yumaman ng yumaman ng yumaman. Amen? Bakit mo gustong yumaman? Mahirap kasi buhay. Totoo naman. Pero mas mahirap pag walang Kristo. Amen? At yung yaman na meron ka, sa katotohanan ay hindi mo madadala sa buhay na walang hanggan. The rich that you have, it cannot gives you eternal life. Ang magbibigay lang ng buhay na walang hanggan ay yung relasyon mo sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen? Yun lang po, mga kapatid. Amen. Ano pa po ang sabi rito? Pag tayo namumuhay sa karnal na buhay, hindi ka makakasumpong ng biyaya sa harapan ng Diyos. Bakit? Yung kasalanan natin ang siyang tumatakip para ang ating mga panalangin ay hindi niya dinggin. Pero ngayon na ikaw ay spiritually minded na, mga kapatid, pag ikaw ay nananalangin, dinidinig at naririnig ng ating amang nasa langit. Amen? There's a big difference between carnal living and spiritual living, mga kapatid. Amen?
Dati naalala ko pa, sabi ko parang ayaw pa maging born again. Ang sarap. Ang sarap kasi sa libutan, mga kapatid. Amen? Nandun yung pag-inom, bisyo, alak, sugal. Amen? Babae. Although hindi ako babaero, pero yun yung in-offer ng sanglibutan, mga kapatid. Amen? It's a package, mga kapatid, na in-offer ng sanglibutan. Kaya pag pag tinatanong ako, kailan ka magpapabaptize? Saka na lang. Saka na lang po, kasi masarap pa sa sanglibutan. Amen? Maraming in-offer ang sanglibutan, mga kapatid. Pero nung kinausap ako ng Panginoon, amen? Doon na nagsimula yung relasyon sa Diyos. Amen? Bakit po? Kasi kahit nung ako'y nabautismohan noon, wala pa rin. Pakiramdam ko, hindi totally na nag-grow sa akin yung Word of God. Amen? Kasi wala sa sariling pagsunod dahil ako'y nabautismohan, mga kapatid. Napilitan lang. Amen? At pag ikaw ay napilitan, wala talagang pagsunod doon. It's out of your free will. Wala doon yung pag-surrender. Kasi napilitan ka eh. Parang sa girlfriend lang yan. Pag pinilit mong sabihin na pakasal na tayo, ang tawag po doon ay pikot. Amen. Pikot yun. Sa pilitan. Shotgun wedding. Mga ganong bagay. Ganon po yun. Pagka hindi mula sa puso, mahirap po yun. Pero nung ako'y kinausap ng Panginoon, amen, sabi niya sa akin, bakit hindi mo isuko sa akin yung mga bagay na noon ay ayaw mong isuko? Amen? At nung narinig ko yung audible voice ng Panginoon, doon nagsimula yung spark ng relasyon sa Diyos. Na muli ayaw mo na ng mga bagay na ito, mga kapatid. Amen? Dati pagka tapos ng Thursday service, uwi ng bahay, nandun sa harapan namin yung nagiinuman. Sabihin sa akin, tagay ka muna. Tagay ka naman, libre. Amen? Pero nung katagalan, yung Holy Spirit na nasa atin, siya na yung gumagawa ng parang para tayo iiwas at idayo sa mga ganung bagay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. In Romans chapter 8 verse 9, but ye Christians are not in the flesh. Sino po ang Kristiyano rito? Taas ang kamay. Amen. Proud po kayo, mga kapatid. Maging proud kayo na kayo ay Kristiyano. Bakit po? Dahil si Jesus po ibinigay ang buhay para sa inyo. Amen? Hallelujah. But ye Christians, hallelujah, sabi po rito, close and open parenthesis, not under the full influence of corrupt desires and passions. Amen? Totoo bilang Christians, hindi pa tayo ganun ka-perfecto, nagkakamali pa rin tayo. May mga bagay minsan na tayo natutokso pa rin ng paunti-konti, mga kapatid. Pero yung kagandahan dito, sabi rito, mga kapatid, we're not under the full influence of corrupt desire. Hindi ka na totally nagpapasakit ng gusto. Kasi bakit pag mayroon kang nagagawa, meron nga umuudyok sa puso mo, mali ang gagawin mo, may nagpapaalala sa iyo, mga kapatid. Amen? At hindi lang yon, unti-unti, binabago ka ng salita ng Diyos araw-araw. Amen? Kung titingnan mo, may malaking pagbabago sa iyo, mga kapatid. Dati hindi ka na ganyan at hindi lang ikaw ang makakapansin yan, kundi mga taong nasa labas. Amen? Bakit ganyan ka na? Bakit ganito ka na? Ang laki ng pinagbago mo. Amen? Dahil yan kay Jesus. Hindi yan sa sarili mong kakayanan, mga kapatid. Bakit? Marami nagsasabi, next year, hindi na ako iinom. Next year, ganito, hindi na ako gaganyan. Pero next year, bihag pa rin sila ng ganong klaseng addiction o ano man yung mga kapatid. Pero si Jesus, siya yung nagpapalaya sa atin. Amen? Sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Amen? Praise God. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you or dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Diyos, hindi ka sa Kanya. Kanino ka pag hindi ka sa Diyos? Kanino ka? Sa kabila. Gusto niyo ba dun sa kabila? Yung kabilang paghihirap. Amen.
Yung kabila, dahil yung kabila ay langit. At yung isa naman ay impyerno. Amen? At sinasabi rito na, wala kang espiritu ng Diyos. Pag wala kang espiritu ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka kilala ng Diyos. Wala kang relasyon sa Diyos. Amen? Pero pag may espiritu ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos. Amen? Pinagpapala ka ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, you are none of His. Hindi ka sa Diyos. At automatic, pag ikaw ay naipagkaibigan sa sanglibutan, mga kapatid, ikaw ay kaaway ng Diyos. At ang ngayong Ama, walang iba kundi ang diablo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Pero magalak tayo dahil tayo'y nasa Spirit na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi rito, control versus influence. The verse contrasts being controlled by the flesh, simple desires, with being led by the Spirit of God's guidance. Sabi pa rito, we are belong to Christ. Ngayon po ay pag-aari na tayo ng Diyos. Amen? Having the Spirit of Christ is a sign of being the true follower of Jesus. Yung tunay na may Espiritu ng Diyos ay sign na ikaw ay totoong tagasunod ni Kristo. Amen? Praise God. Ano pa po? Sabi sa Romans chapter 8 verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Amen. Pag si Kristo na sa atin, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit buhay sa Espiritu at katwiran. Amen. So malaki ng pagkakaiba. Napakalaking difference. At siya sa atin yung sarili nyo, di ba? Dating hindi ka na ganito at ikaw ay ginagamit na ng Diyos. Amen. There's a big difference, mga kapatid, being a child of God and being the righteousness of God in Christ. Amen? Yung righteousness na hindi mo ginawa, kundi in-input lang sa atin. Pag sinabing in-input, ibinihis lang natin to. Amen? Hallelujah. Believers, though faith in Jesus Christ are no longer controlled by sin, but live for righteousness. Yung mga na kay Kristo ay namumuhay sa katwiran. At hindi yan masaya pag nakakagawa ng mga bagay na pagkakasala. Kasi alam mo na ngayon yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos at yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Dati nang wala ka pang Spirit ng Panginoon, okay lang. Kahit ano lumabas na klase yung puto seko sa bibig mo. Amen? Mas malutong, mas masarap pakinggan, sabi ng sanglibutan. Amen? Noon, okay lang kahit gaano ka kabarumbado. The more na ikaw ay salbahe, mas marami kang kaibigan. Kasi feeling gangster, feeling ganito ganyan. Kailangan kang ikaw yung takbuhan, na binugbog ako doon, balikan natin yan. Amen? Ganyan yung dating buhay. The more na ikaw ay matapang, mas sikat ka sa sanglibutan. Amen? Pero ngayon po, pag ikaw ay matapang, dahil sa salita ng Diyos, sikat ka, hindi sa sanglibutan. Doon, sa kaharian ng Diyos. Doon ka na sikat. Amen? Dito ayawan ka na nila eh. Ayokong kasama yan. Baka yayain ako sa simbahan yan. Amen? Pero yun yung ating mission na sila ay akayin sa Diyos. Sabi nga ng isa kong kaibigan, paano mo nagagawa na ikaw na dating galit ka sa alak, hindi ka na may inom? Sabi ko, hindi yan dahil sa akin, kundi dahil si Jesus, yung nabubuhay na sa akin. Sabi niya, ang hirap nun. Kasi parang, alam mo yun, sabi ng mga tao sa sanglibutan, alak is life. Amen? Kahit di mo tinatawag yan, basta nakaaway na may inuman doon. Palakad-lakad na yan doon, balapit-lapit na yan. Pag tinagayan mo yan, upo na yan. Libre na yun, mga kapatid. Amen? Pero pag binabago ka ng Diyos, there's something in us na nag-glow, nag-grow, at lumalakas, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ng ating Diyos. Hallelujah. Likewise, you must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus.
Isipin po natin na tayo'y patay na sa kasalanan at buhay kay Kristo. Amen? Pag lagi kang nagkamali ka ngayon, isipin mo na, patay na ako sa kasalanan. Hindi na ako dapat mabuhay dyan. O ikaw ay natutukso na gumawa ng hindi maganda. Sabihin mo, ako'y patay na sa kasalanan. Matuwid na ako sa harapan ng Diyos dahil sa Kanya. Amen? At naniniwala ako, it will empower you na ikaw ay hindi na muling matukso at magkasala. Bakit? Lumalakad ka na sa Spirit ng Panginoon. Amen? Hindi ka na lumalakad sa mga bagay na gusto natin or gusto ng sanglibutan, mga kapatid. Praise God. Sabi ko rito, dead to sin means that the believers are no longer slaves of sin. Nung tayo patay sa pananampalataya, tayo ay alipin ng kasalanan. It doesn't matter kung nagkakasala tayo noon. Basta mahalaga, masaya. Ako ay happy. Amen? The more na nakakagawa ko ng ibang bagay, nagiging proud ka pa. Amen? Kasi yun yung batayan ng sanlibutan, mga kapatid. Amen? Praise God. Pero ngayon, hindi na tayo alipin. Pinalaya na tayo ni Jesus. Amen? And if the Son sets free, He is free indeed. Walang Kristiyanong bumabalik sa lumang pagkatao. Baka hindi ka tunay na Kristiyano. Dahil yung tunay na Kristiyano, nananatili sa presensya ng Diyos. Amen? Kahit kagaano, kahirap ang buhay mo, dahil sa meron kang tanim na salita ng Diyos sa puso mo, hindi ka mananatili, mga kapatid, sa iyong pagkakabagsak. Siguro may time na ikaw ay lalayo dahil ikaw ay pinanghinaan, but ibabalik at ibabalik ka ng Espiritu ng Diyos. Kasi siya ay nasa ating puso. Amen? Praise God. Hallelujah. Union with Christ, believers are united. Silo yung ilaw. Sorry. With Christ in His death and resurrection signifies a new life in Him. Amen? So tayo pagka meron ng union. Ay, kita niyo yung sa baba? Na ganon. It's a union between God and us. Amen? Na tayo mayroong pakikipag-isa kay Jesus. At ang sabi rito, we are now united. Amen? In Christ. Hallelujah. Signifying a new life in Him. Sabi nga, di ba, sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Amen? Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na. Narito, lahat ay ginawang bago. Ano ba yung nabago sa atin nung tayo na kay Kristo? Ano yung binago ng Diyos? Yung physical appearance ba natin? Nung na kay Jesus ka na, mas lalo ang pumogi? Amen? O yung binago sa atin ay na-regenerate yung ating spiritual being, mga kapatid. Na muli itong nagkaroon ng buhay dahil tayo nakakonect na ulit doon sa vine, sa tree of vine, mga kapatid. Amen? Yung vine kasi yung nagsusupply ng buhay. Di ba? Tama po? Sabi ng Bible, I am the vine, you are the branches. And apart from me, you cannot do nothing. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki pag tayo'y hiwalay sa vine. Amen? But we believe that we are in the vine. Tayo'y nakaugpong kay Jesus. Kaya tayo may nagagawa. Amen? Kaya tayo'y nakapag-share. Nakakatawa si Marian, no? Na nasi-share niya yung Word of God, mga kapatid. Ganun talaga yun. It will freely flow yung pagkilos ng Diyos. Amen? Hindi mo iniisip na nahihiya ka or ganito, young people lang ako. Yung mga ganung bagay, mga kapatid, ay ino-overcome ng Spirit na nasa atin. Amen? Yung Spirit na nasa atin, yun yung nagbibigay ng kapangyarihan, lakas ng loob, tapang, encouragement, na isiwalat at ihayag ang salita ng Diyos at even manalangin sa harap ng maraming tao. Amen? Kasi dati pag tayo nanalangin, pagkain na lang, tuturo. Ikaw na lang. Ikaw na. Malakas ka kumain eh. Amen? Nagtuturuan pa tayo. Ba't ako? Ba't di ikaw? Pero dahil din sa Holy Spirit,
Hindi ka nahihiyang mag-pray kahit nasa labas ka. Amen? Ba't ka mahihiyang mag-pray? Ginagawa natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Yung mga nagnanakaw ka, nag-snatch dyan, nang-hold up, hindi nahihiya, mga kapatid, na gumawa ng masama. Tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos na gagawa ng mabuti, mahihiya? Amen? We should be proud sa calling na binigay sa atin ng ating Diyos dahil tayo'y anak ng Diyos. Amen? Christian ka? Oo. Amen. Oo, huwag pagsasabi ha. Ipagsigawan mo na ikaw ay Kristiyano at kakaiba ka sa mundong ito. May espiritu tayo ni Kristo, mga kapatid. Yung iba sa mundo na tayo mananagumpay, sabi nga kanina ni Sister Jess, mga kapatid. Kaya tayo kakaiba sa sanglibutan, mga kapatid. Anak tayo ng Diyos. We should be proud na hindi tayo anak ng diablo, kundi anak tayo ng Diyos. Amen? Be proud na ikaw ay minahal ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. No longer under the law. Believers are no longer under the law but under grace, meaning they are not bound to sin's demands. Amen. Sino rito nasa biyaya na? Taas kamay, nasa biyaya ng Panginoon. Lahat po tayo. Nakakaranas ba kayo na minsan inuudyukan kayo ng kalaban? Gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan. Ano po ang nagiging response natin? Amen. Di ako yun. Di ako yung gumagawa ng kasalanan. Amen. Nandun na yung pagtanggi. Amen. Ano pa? Nag-iisip ka muna, ito ba ay makakabuti pag ginawa ko to? Ano magiging resulta nito? Will this glorify God pag ginawa ko to? Hindi. Di ba? Nag-iisip na tayo, pero nung dati wala. Okay lang, kahit saan. Amen? Pero ngayon, iniisip na natin yung mga bagay-bagay bago tayo gumawa ng aksyon, ng mga pasya, dahil iniisip natin yung mga bagay na makakalugod sa ating Diyos, mga kapatid. Amen? Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? Presenting members, believers are called to present their bodies as instruments of righteousness, not instruments of sin. Amen? Ngayon tayo'y nabago na, kung dati yung ating katawan ay instrumento ng sanglibutan sa mga gawang masasama, ngayon tayo ay instrumento na ng ating Panginoong Hesus sa paggawa ng mga bagay na mabubuti. Amen? Mga bagay na patungkol sa Diyos. Hindi na tayo nga alipin ng kasalanan. Tayo'y pinalaya na at ngayon alipin tayo ni Kristo. Amen? Hallelujah. Praise God. And we have freedom from sin. Malaya na tayo sa kasalanan. The power of sin over the believer's life has been defeated through Christ's sacrifice. Amen? Nung si Jesus ay nasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung sin have no more dominion sa atin. Amen? Dahil tayo nasa ilalim na ng biyaya. Amen. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Amen? So yung spirit na nasa atin, yung nasa atin, mga kapatid, siya yung nagbabago. Amen? Bakit po? Titira ba sa atin yung Holy Spirit kung tayo gumagawa ng masama? Amen? Kaya tayo pinanahanan ng Holy Spirit kasi nilinis na tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. If God's Spirit dwells in believers, the same Spirit who raised Jesus from the dead, amen, will also give life to their mortal bodies. Amen. Hallelujah. Sabi pa rito, this signifies the promise of resurrection and eternal life for those who are united with Christ. Amen? Yun yung significant na meron kang Espiritu ng Diyos na ikaw ay united na kay Kristo. Amen? And you are with Christ. Praise God. The Spirit of God's power, amen? The verse emphasizes that the Holy Spirit, who is the Spirit of God, is the source of power and life. Yun yung nagbibigay ng kapangyarihan, yung Holy Spirit na nasa atin at buhay, mga kapatid. Praise the Lord.
and resurrection power. Just as God raised Jesus from the dead through the Spirit, He will also raise the bodies of believers to eternal life. So, yung kamatayan, oo, ang tao takot mamatay. Amen? Pero, ang tao, lalo na kay Kristo, pag ikaw ay namatay, ito'y pakinabang. Amen? Sabi ni Pablo, "Cause for me to live is Christ, and to die is gain." Amen? Yung kamatayan mo ay hindi walang halaga sa harapan ng Diyos, kundi ito ay pakinabang. Ang Kristiyano at sa Kristiyano, hindi na term na ginagamit yung kamatayan, kundi natutulog. Amen? At darating ang Panginoon na muli tayong babangunin, bubuhayin. Amen? Yun nga yung pinag-aaralan namin nila Minister Raymond, mga kapatid, na ang papalitan sa atin, yung ating katawang nabubulok, papalitan ng katawang hindi nabubulok. Amen? We can live forever. Itong katawan na to, hindi ito mabubuhay magpakailanman. Kasi pag tumanda to, kukulubot to. Amen? Tatanda, masisira. At pag sa sobrang tanda na, mamamatay na yung katawan. Pero yung katawan na ibibigay ng Diyos pag siya'y muling bumalik, ito yung katawan, amen, na katawang pangwalang hanggang buhay. Amen. Nagsabi kasi, yung katawang panglupa ay hindi maaaring magmana ng katawang panglupa, ay hindi pwedeng makakyat sa langit. Amen. Sino takot dito sa heights? Yung mga bagay na matataas, yung pag dumuwa ka pa lang, pagramdam mo, para ka nang mahuhulog. Amen? Pero pag ikaw ay pinalitan ng bagong katawan ng ating Panginoon, in the twinkle of an eye, aangat ka. Amen? At mas mataas pa sa lipad ng eroplano. At hindi ka na matatakot kasi you have that mortal body, that glorified body, mga kapatid. Minsan nga, pag sino nakasakay sa eroplano, sa sobrang taas na, di ba, natatakot ka na eh. Tapos naglalaro na sa isip, pag bumagsak to, patayo ka dito. Amen? Pero pag meron ka ng glorified body, hindi ka nababagsak kasi dire-diretso na yung pag-angat mo pupunta sa kaharian ng Diyos. At yun yung ating mana. Amen? Palakpakan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Last 3 na lang po at tayo matatapos na, mga kapatid. Mortal bodies, the verse refers to mortal bodies which are physical bodies that are subject after death and decay. So ito sinasabi ko kanina na ito po ay mortal body na nagkakasakit, nasisira, at nabubulok, mga kapatid. Spiritual life. The indwelling spirit is not just a promise of future resurrection. Amen? But also a source of spiritual life and power in the present, mga kapatid. So, yung spiritual life natin ay future resurrection and the source of spiritual power, mga kapatid. Praise the Lord. Union with Christ. So, ilang beses na natin nababanggit yung union with Christ kasi napakahalaga talaga na meron tayong pakikipag-isa, relasyon sa ating Panginoon. Hindi kasi natin, naalala nyo last Sunday, nung nagturo ako about Sunday School, hindi natatapos sa pagtanggap mo ng kaligtasan ang paglilingkod sa Diyos. Yung pa lamang yung umpisa. Amen? After na mabautismohan ka, what's next? Okay na. Ligtas na ako. Hindi po. Ang sabi ng Philippians chapter 2, amen, verse 10, now we are Christ, workmanship, unto good works. Amen? Tayo ay ginawa ng Panginoon. Ephesians po pala, mga kapatid. 2:10. Na tayo'y ginawa ng ating Panginoon sa mabubuting gawa. So pag ikaw na born again na, mga kapatid, susunod doon yung mabuting gawa. Amen? Nalalabas sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Sabi pa rito, dwelling within us. Amen? The basis for promise of resurrection. So dahil nasa atin yung Holy Spirit, at yung Holy Spirit na tinanggap natin, ito ay sealed. Amen? Na tayo ay anak ng Diyos. Ito yung patunay na tayo ay sa Panginoong Jesus, mga kapatid. Siya yung patunay nung ikaw ay tumanggap kay Jesus. Nandun siya, present siya. Hindi mo lang siya nakikita, but nandun siya at siya yung saksi na ikaw ay tumanggap kay Jesus, mga kapatid. Amen?